Hi guys! Welcome to my channel. So, today it's already 1:20 AM na ng umaga. Na madaling araw actually. So, ngayon napapansin, dito naman tayo sa hospital. Nagpa-ER tayo again. Actually, kanina pa kami dito 9 PM pero hindi na ako nag-vlog kanina on the way. So, ngayon, nagpa-ER kami uli ni William dahil nga, napanood nyo naman sa last vlog ko, diba? Yung sinasermonan siya ni mama, yung may mga iniinda-inda siya. So, nag-decide kami magpa-ER kasi kanina sumuka na naman siya and nirereklamo niya pa din yung back pain niya and sumakit din kasi yung chan niya. So, ayun. Thank you so much uli kay Doc Van. Siya uli yung tinanungan ko. And ngayon, dahil nga nagsusuka siya, inaano ni Doc kung kaya niya nang kumain ng di nagsusuka. So, di pa din pala sure kung makakauwi kami tonight. At gutom na ako guys. Wala pa akong kain. Kaya pupunta ako ng 7-Eleven. Bibili ako ng biscuit niya. And ng pagkain ko. Ito ako ngayon sa may 7-Eleven. Bumibili ng biscuit. Kasi soft food pa lang daw muna. Dahil titingnan niya ako kung magsusuka. And if not magsuka, pwede na siyang lugaw. Umorder din ako ng lugaw. So ako lang mag-isa. Di ko ayaw sumama ni mama. And actually isa lang din kasi yung pwede pag ER. And bibili din ako ng food ko. Sobrang gutom na ako. Wala pa akong dinner guys. Kasi dumiretso kami agad dito. Kasi nga nagsuka siya nung kinain niya yung dinner. And I think I need coffee para di ako antukin. So I'll buy also. So we gonna get this. Sarap to. Ice cup. Isa ka rin yung nandun. Wait. Hindi ko magalaw. Kumusta ka naman? Ito ka. Ginawa na siya ng dugo guys pag alis ko. And ayan sa acid niya yan dahil sa tiyan niya. Kinabitan siya ng gamot. So soft food muna. Hindi ka nasusuka. At saka ano, may nilagay na bagong gamot. Unlike kanina, susuka ka. Oo. Kumain ka muna. And ito lugaw. And ayun yung kape ko. So kami yung ganito setup ko. Na para bang may pinapakita siya guys. Ito po ba? Ay, selfie. Selfie si Papa. Oo, baka na ako na. Mag-ano ka na? Lugaw. Tanong mo na sa dress. Oo nga pwede. Pag hindi ka daw nasuka sa biscuit, tsaka ka maglugaw. Ay, sabi? Kaya biscuit muna. Hindi ka naman nasuka. So yun lang naman yung wini-wait ni Doc kasi nga nagsusuka siya. Pag di na siya nakasuka, pwede na kami umuwi. Hopefully, pag kumain siya ng lugaw, di na siya masuka. Eto ko, inu-ulcer na po. May tain na po yung bibig ko kasi wala pa akong kain. Kanina pa. So, nantay ko lang yung food ko. Tayo. Wala mo ng kutsara. Ano ito? Kinakamay? Ano ba yun? Ano kutsara? Inabot na po tayo ng umaga. It's already 6:30. Sunrise na. At antok na po ako. Sabog na ako. So, later ko na lang sa inikikwento yung lab niya. And matutulog muna ako kasi 24 hours na po akong dilat. So, later na lang. Pag-uwi namin. Pagkagising ko pala. Kasi mukha ng basurera. Update guys, it's already 3 PM and actually wala pa akong tamang sleep or di pa ako nakaka-sleep ng maayos dahil ayun ang problem ko talaga kapag hindi gabi is hindi ako nakakatulog din ng pangtulog ng gabi. So for example, umaga hindi ako nakakatulog talaga ng 8 hours na sleep. Kaya wala akong choice, nagising ako agad, 3 hours lang yung tulog ko and hindi na ako nakatulog uli. Pero ayan, kaya napapansin nyo medyo hindi refreshing yung face natin today. But kasi nga 6 AM na din kami nakauwi kanina and kanina sobrang frustrate na ako. I don't know if inaantok na ako kasi almost 1 day na akong walang sleep. Tapos ang tagal, natatagalan kasi ako. Tapos di ko alam kung naiirita nga ako dahil wala akong tulog. Tapos
nung inaas ko yung billing, ganun. Pero ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang result ng lab. Ang pinagawa namin is urinalysis and kinuhaan si William ng blood. Hindi kami nakapagpa-check ng CBC tsaka yung electrolytes, kineme. So ito lang yung naano. And nakakaloka, ang mahal ng binayad namin for today's video. So, ito, ang reading sa kanyang urinalysis is, ang platelet niya is, normal. Which is good. Thank you so much. Normal. And ang kanya namang, ito naman yung kanyang blood. Yung blood, medyo na-frustrate nga lang din ako. Kaya thank you so much din talaga kay Doc Van. Kasi sinend ko din sa kanya yung result nito mga laboratory para makita niya din. And yun nga, hindi to nabanggit sa akin nung doctor kanina. And dito kasi sa result, yung hemoglobin ni William is mababa. Kasi dito naman ang nakalagay, ang normal values ng hemoglobin dapat is 130 to 170. Yung kay William kasi is 118. So ito, hindi to na-explain sa akin ng doktor kanina. Ang sabi lang sa akin kasi is, normal naman daw lahat, mababa lang daw yung white blood cells. Pero dahil nga lang, baka dahil lang daw yun, dahil nga sumusuka siya. Pero yung hemoglobin, ayan, medyo mababa nga siya kasi 118 lang. Kaya suggest ni Doc Van is, kumain daw ng mga leafy green vegetables si William and pinapainom din siya ng malunggay. Kaso si William, duduwal siya, nasusuka siya sa malunggay. Pero hindi ko alam. And pangit naman kasi pag nasuka siya uli. So baka matrigger uli yung tiyan niya. Pero the rest, lahat ng dugo niya is normal naman, which is good. Wala din daw siyang UTI. And yung nirereklamo ni William sa tiyan niya, sa tummy niya, kasi kinapa din siya ni Doc, sabi, malambot naman daw yung tiyan niya. So, nothing serious siya. And yung sa likod naman, baka sabi din ni Doc is, baka sa sprain lang din daw talaga siya. So, ayun. And actually, parang ang naging nangyari nga, and thankfully nga, not naman normal, parang ang nangyari is talaga is kay William is, siguro na overuse niya lang din talaga yung body niya. Like, kasi ngayon nga nakikwento ko sa inyo na sosobrahan talaga siya. Ang ginagawa niya kasi before, magti-training siya hapon, training siya basketball. Pag uwi niya dito, mag-workout pa siya uli. Yun yung hindi ko mag-gets na logic niya na nag-training ka na. So, na-workout ka na. Pag uwi mo dito, mag-workout ka ka. Anong purpose? So, ayun nga. Kaya yung likod niya na iniinda niya dito sa gitna is baka sprain lang daw. So, in-injectionan siya. Una is yung pang-acid. And then next, yung para naman sa back pain niya. And tagal namin nag-antay doon. Parang 10 hours kami or 9 hours kami doon. And ako, antok na antok talaga ako. Lahat na napagkwentuhan namin ni William. And sobrang stress pa ako kanina din kasi nga lobat na yung phone ko. Hindi ko naman expect na magtatagal kami ng ganon. And hindi ko kasi nadala yung charger ko. Tapos nalobat na yung power bank ko. Yung pambayad ko is through GCash lang. Tapos, kanina pauwi na kami. Binigay na ni Doc yung reseta, niresetahan siya. Yung tinurok sa kanya para sa, tiyan niya, is binigyan siya ng tablet form. So, bumili ako sa pharmacy doon. Kasi ayoko naman nang umalis pa uli, pumunta ng Mercury para lang bumili uli ng gamot. Kasi nga, hassle. So, sabi ko, okay na, dito na lang kahit siguro mas mahal. And hindi ko naman in-expect na yung gamot pala, meron siya binigay for 2 weeks, 14 days. Ang presyo ng ng gamot niya is 130 pesos. Tapos nagulat ako. Sabi ko talaga sa pharmacy, nung nakita ko yung price, kasi hindi ako nagtanong, nagulat ako, inabot na yung resibo. Sabi ko, hala ma'am, labot na po yung cellphone ko. Pwede po bang papalit muna ng quantity? Totoo naman, palubat na din talaga yung phone ko. Parang 7% na lang siya. Wala kaming cash ni William. Hindi kami makapag-commute pa uwi. Tapos, kailangan namin mag-book. Tapos magbabayad ba ako ng GCash pambayad ng ng gamot. Tapos, short na ako sa pera kapag binili ko yung 14 pieces na gamot. Kaya sabi ko talaga, ma'am, pwede po bang 3 pieces po muna yung bilhin ko? Kasi baka nga mas mura din talaga sa Mercury. Kaya sabi ko, kaya 3 pieces muna yung bilhin ko. Kahit na 129, para at least makapag-start na nga si William ng gamot niya this day. So, after 3 days, makakabili tayo uli ng gamot. And saan tayo hanap, God will provide. Charis. So, thank you so much din, Ma'am Shi Cecil. And sa mga nanonood ng live ko, kagabi nag-live ako habang nasa ER kami. Nakikipagtsikahan ako kasi nga wala naman akong ginagawa. And si William nagpapahinga. So, kaya lagi kayo manood ng live ko, guys. So, thank you so much kasi chinika nyo ako kala Ma'am Shi Karina. Ayan, I love you so much, Ma'am Shi Cecil R. You're my savior.
Tas ayun, may ano, ang parang naging eksena na lang ng ER kagabi is parang general check-up kay William since na-check naman yung urine niya and blood niya. So okay naman yung sugar niya, okay yung blood niya, okay din yung ano niya, yung hemoglobin, dugo yun, 'di ba? So medyo mababa ata yung dugo niya. Pero ano, yun nga, kain lang ng veggies. Kaya ang sabi ko din kay William, after nitong ER na to, tigil-tigilan mo yung mag-workout ka, tapos nag-training ka na. Kaya ayun, kasi nga baka nga nabugbog lang din talaga yung katawan niya. Tapos kapag after niya mag-training, kundi bago siya mag-workout, maglalaro pa yun ng basketball. So kumbaga nilalaspag niya yung katawan niya. And kagabi, alam niyo ba guys, wag ko na nga ikwento. Pero ayun, yung mother naman niya and yung father niya, yung mother niya magpapadala sa Sunday. So which is good. And yung father niya magpapadala din. So, di na natin para i-disclose yung amount. Kasi baka mabash. Pero, ayun. Thankfully, na-survive natin ang dalawang ER ni William and hopefully hindi na siya maulit kasi nakaka-stress siya actually. Especially kapag magtatanong ko anong billing. Diba? So, ako nga na parang paano ba kaya yung mga normal people talaga na pumipila public, ganyan. So, nakaka-stress talagang mo hospital. And dito talaga ang lesson dito is we need to alagaan ng ating body, hindi lang yung panlabas pati panloob. Kasi ang hirap talagang magkasakit. Imagine niyo 10 hours na laspagan disclose ko ba kung magkano? Sige. Nalaspagan tayo ng 11,000 pesos. Sabi ko sa inyo ngayon, huwag kayong mag-i-skip ng ads. Nagmamakaawa ko sa inyo. Okay, no? Kahit walang tulog. So, ang binigay sa kanya na gamot ni Doc is paracetamol and hindi ko mabasa, parang Oze. Basta, Oze. Iniinom siya every morning. Tapos yung para sa may hemorrhoids niya, tuloy-tuloy pa din naman. And ayun, basta ang mahalaga dito is okay ang kanyang lahat ng laboratory. And okay naman na si William. Sabi mo nga kay William din kaganina, bakit pag sa bahay, nung nasa bahay tayo ng hinaka, wala siyang gano'ng kumain, ganyan. Nung nag-ER na kami, medyo okay na kasi nakakapagkwentuhan siya. Tapos, nung kumain siya, ayun, kaya din kami nagtagal din kasi inano ni Doc na baka magsuka siya after kumain. Pero, yun din, nagpaanak pa daw kasi si doktora, kaya ang tagal talaga namin nag-antay din. Tapos antok na ako talaga. Pero thankfully, na-survive naman natin ng days kahapon. So thank you so much guys for the prayers kay William. And yung mga comment niyo sa vlog ko guys, nabasa ko yung lahat. Di man ako nakapag-heart or reply, nabasa ko yung lahat. And thank you so much sa concern. And maganda din nga talaga yung ginagawa ni William na nagsasabi siya ng nararamdaman niya. And don't worry about sa mga sermon ni Mama. Ganyan talaga kami. Actually nga, sinasabi ko nga sa inyo, yung the way ni Mama palakihin si William, mas soft siya kay William. Sa amin talaga before, sobrang tough love talaga, hindi ka... Kung ngayon nga kay William, baka di niya yung kayanin. Pero sanay naman na kami doon ni William. Don't worry guys, we know naman na yung sinasabi ni Mama is for the best. For the both of us. So, yun naman, shinare ko lang din sa inyo para reality show nga yung atake. Kaya sabi ko, okay lang yun, kahit nababash yung Mama. Engagement yan. Oh, toxic yarn. So, ayun lang naman guys. Thank you so much for watching our vlog today. And hopefully, update ko kayo sa mga susunod. Pero may, inom siya ng gamutan na 14 days. Yun nga, hindi ko pa nabibili. So, bibili pa tayo sa linggo kapag padala ng nanay niya. So anyway guys, dito ko na i-end yung vlog natin. Thank you so much for watching. I love you all so much guys. Don't skip ad and thank you for the support.